31 sasakyang nakarehistro sa Commission on Filipinos Overseas nagbanggaan sa Makati. Aksidente naman sa Quezon City. 2 sugatan ng sumalpok sa van ang sinasakyang motorsiklo. 2 taong gulang na bata sa Albay, patay matapos umunong manlason sa kinaing kamoting kahoy. Dito Mabo Falls sa Aurora at San Roque Reservoir sa Pangasinan, patok na pasyalan ngayong summer. WBO Super Bantamweight Champion Ana Hulaton handa ng depensahan ang titulo laban kay Jessica Marcos ng Argentina. Mga kababayan sa bataan ni American Idol finalist Jessica Sanchez, proud pa rin daw sa kabila ng mga puna sa kanya ng AI judges. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Isa na namang sunog sa Tondo, Maynila. Sa bahay po ang nilamon ng apoy na nagpapatuloy pa ho hanggang sa mga oras na ito. Para sa detalye ng balitang yan, may live report si Lab Anyover. Lab, kamusta na yung sunog na yan? Igan, ito ay under control pa lamang pero hindi pa rin fire out ito as of 4:30 AM kasi kaninang alas 4, no? Kaya nga hindi umaalis pa rin yung mga firemen, ano? Dahil nga alas 4 ng madaling araw mayroong muling nag-apoy kaya medyo hindi muna sila umaalis doon sa area. Alas 3 nga ng madaling araw na magsimula itong sunog dito sa Barangay 227, Zone 21 sa Batangas Street, Tondo, Manila. Nagsimula daw po ito sa isang 3 palapag na bahay na naputulan daw ng kuryente. Umabot sa 4th alarm ang nasabing sunog. 3 po ang naiulat na nasugatan dito sa nangyari. Dahil masikip po yung daanan, medyo nadamay po ang mga kalapit na kalsada dito sa May Rojas at Nara Street. 10 hanggang 15 bahay po ang nasunog at tinatayong umabot daw po ito sa 1 milyon yung pong halaga ng nasunog na kabahayan. Hindi po lumaki masyado ang apoy dahil na rin po sa ang area ay napapalibutan ng mga firewall. Ayan, yung nakikita nyo pong video ay kinuhanan po kanina habang kainitan po ng paglaki ng apoy or sunog dito po sa nabanggit na lugar. Sa kasalukuyan, Igan, nagbabantay pa rin po ang ating mga pamatay sunog dito sa area sa kung sakasakaling magkakaroon ulit ng pagliyab or pagkakaroon ng pagliyab ng apoy doon po sa nasabing lugar. Yan muna ang aking update mula dito sa Tondo, Manila. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Lab Anyover. Nagpang-abot at nagkabarila ng mga pulis at 5 lalaki na umano'y ng hold-up sa isang jeep sa Maynila. Matapos ang putukan, 2 suspect ang patay. Nakatakas naman ang 3 iba pa. Narito ang report. Pasado alas 11 kagabi nang sumakay ng jeep sa UN Avenue ang 5 lalaki na kahina-hinala umano ang kilos. Kwento ng isa sa mga pasahero. Parang palinga-linga yung lalaki. Tapos meron siyang parang hesitant move na parang nanginginig na hindi mo maintindihan. Papalapit na ng Pedro Hill, nagdeklara ng hold up ang mga sospek. Tinutukan ng baril ng mga sospek ang batok ng driver na si Edward Reyes. Iwa-iwala yan eh. May nakasabit pa nga eh. Tinutukan ako ng baril eh. 38 yung Hindi ko din nakakita. Si kuya lang nakakita ng tinutok sa akin eh. 38 na baril daw, revolver. Nagmamadaling tinangay ng mga sospek ang ilang gamit at cellphone ng mga pasahero. Nang nakatsyempo, itinigil ni Reyes ang minamanayang jeep malapit sa mga nagpapatrolyang pulis. Naobserbahan nila itong ilang tao na biglang bumaba dito sa jeep. So nung sinita nila ito, bigla silang binunutan at kaya inunahan na nila kaagad. Dead on the spot ang 2 sa mga sospek matapos paputukan ng mga pulis. Habang nakatakas naman ang 3 iba pa. Na-recover ang sumpak at kalibre 38 sa mga sospek. Pero hindi na nabawi ang mga natangay na gamit ng mga pasahero. Sa gitna ng mga holdapan sa jeep, may payo ang mga pulis sa mga pasahero. Kung nandiyan na sila, dapat huwag na lang silang gumawa ng hakbang na ikakadisgrasya nila. They have to follow na lang what is being told to them. Ngayon, kung magkakaroon man ng chance for them to call the attention of others, yon ang dapat nilang gawin. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Nagkarambol ang 2 motorsiklo at sasakyang nakarehistro sa Commission on Filipinos Overseas
sa Buendia, Makati. At sa detalye may live report si Salima Refran. Salima. Igan, sagutan ng isang lalaki sa banggaan ng dalawang motorsiklo at isang government vehicle na may plakang 6 dito sa Makati kagabi. Matinding takot ang naramdaman ng babaeng ito na bumangga sa tagiliran ng government vehicle ang sinasakyang motor kasama ang isa pang motorsiklo pasado alas 11 ng gabi. Ang inangkasan niyang rider tumama sa bintana ang ulo. Mabuti na lamang may suot itong helmet. Ang dalawang sakay pa ng kabilang motor nagtamo na mga gasgas sa binti. Pag-go pa naman kami, mabagal yung takbo namin. Buti nga mabagal yung takbo namin. Mabagal yung takbo. Kung hindi, sa Puldigay parehas kami dyan. Yung isa, mas malakas, nasa unahan siya. Ang driver ng government vehicle, nakilalang si Elmer Diaz. Ang kanyang minamaneho, nakarehistro sa Commission on Filipinos Overseas ng Office of the President. Pagatid ko kay ma'am, dumaan ako sa kamag-anak ko, kumain ako. Si ma'am. Ma'am Nicolas, Secretary Nicolas. Papayuton ako, papalanan, pabalik sa opisina. Ito, ang bilis nilang, takbo nilang dalawa eh. Agad na dinala sa ospital ang mga sugatan. Patuloy na iimbestigahan ang insidente. Meron po tayong investigasyon na sa traffic division po sila pong ang magdi-decide kung sino po ang tamang nangyari po. Igan, hanggang kagabi ay desidido ang mga kampo na maghain ng reklamo sa isa't isa. Kaugnay nga ng insidente. Sinisikap ng GMA News na mahinga ng pahayag si Commission on Filipinos Overseas Secretary Imelda Nicolas at ang kanyang opisina. At yan ang unang balita mula dito sa Makati. Igan? Maraming salamat, Salima Refran. Sa ibang balita, nagbanta po ang grupong Kadamay na masusundan pa ang ginawa nilang pangaharang sa mga sasakyan sa EDSA bilang protesta sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kahapon na uwi sa tulakan ng kilos protesta nang pilit itaboy ng mga pulis ang mga militante. Ilang bata pa ang naipit sa gitna ng pagkilos. Narito ang report ni June Veneracion. Siyempre sa rush hour bago mag alas 5 ng hapon, nang harangan ng mga miyembro ng grupong Kadamay ang northbound lane ng EDSA bago mag North Avenue bilang protesta sa walang tigil na oil price increase. Mabilis namang nagsikilos ang mga nakabantay na anti-riot unit ng PNP. Pero dahil ayaw mapapigil, nagkatulakan at pupukan. Sa gitna ng gulo, nasaksihan ko ang pagkaipit ng ilang bata na tila di napansin ng mga nagtutulakan. Ang isa, naapakan na, kaya sinubukan kong abutin para malayo. Nailigtas naman ang bata na isinama ng ilang ralista. 5 minuto ang planong pagharang pero umabot lang ng 1 minuto ang pag-ukupa nila sa kalsada. Ganun pa man, nagkabuhol-buhol pa rin ang traffic sa EDSA. Ito ay pagpapakita lamang ng isang simboliko na pagharang sa EDSA na ang mga mamamayan ay sawang-sawa na doon sa patuloy na pagtataas ng presyo ng langis. Paano naman po yung nagreklamo na sila yung nabiperwisyo? Mayroon din naman po kaming usapan na 3 ng 5 minuto lamang. Kami ay kusang aalis din. Magpapaliwanag po kami doon sa mga commuters. Hirap. Grabe. Hirap ng biyahe. Masyadong mahaba. Hindi naman naulit ang tensyonadong pagharang din sa EDSA noong 2010, kontra naman sa demolisyon sa North Triangle. Pero dahil walang permit, pag-aaralan daw kung dapat kasuhan ng mga nagrally. Pag-uusapan namin sa debriefing namin kung anong mga gagawin namin para sa susunod na next step at pag ganitong pangyayari. Bago mag alas 7 ng gabi, ay kusa ring umalis ang mga nagprotesta, alinsunod sa napagkasunduan sa negosasyon sa mga pulis. Alas 5 rin ng hapon, halos kasabay niyan, ay ang noise barrage naman sa divisorya ng grupong Coalition Against Oil Price Increases o CAOP. Bago niyan ay nag-ingay din ang ilang militanteng grupo sa Espanya Boulevard malapit sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila.
Kahit pa marami rin namang jeepney driver ang nagbiyahe. Pangkain lang. Kaya rin ito, gagarahin na ako. Pero ang mga dating kuliglig na motorsiklo na nagpapatakbo, tumigil sa biyahe at nag-ingay muna paikot sa Ligarda, Moraita, Recto Avenue hanggang sa Mendiola. Kasama ng Coalition Against Oil Price Increases. May natira man sa amin, kunti na lang. Nagkatagpo-takpo kami ng iba't ibang sektor. Naisipan namin magbuo ng isang multi-sectoral coalition para i-address yung aming grievance against oil overpricing. Nagkaroon din ng mga protesta sa mga probinsya tulad ng Albay, Legazpi, Surigao City at Davao City. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Nagbabala naman ang ilang transport group na mapipilitan silang magtigil pasada. Yan daw ay kapag di binalik sa 850 ang minimum na pasahe. Darito ang report ni Julio Segovia. Hindi man lumahok sa transport caravan ng piston, kapit bisig namang humarap sa media ang iba pang transport groups para igitang hiling nilang dagdag pasahe. Ipinangako na raw ngayon ng LTFRB na ipatutupad na sa susunod na linggo ang hinihingi nilang 50 centimo provisional increase sa pasahe